Simula ang eksena, sa nakaraan, nagkaroon ng malalim na pag-uusap sina Izzy at Bibi tungkol sa tattoo ni Izzy na nagdulot ng maraming problema at pagkawala sa kanyang buhay. At sa kasalukuyan, pinapanood ni Mr. Weisman ang digmaan mula sa malayo at iniisip ang kalagayan ni Bibi na sinasabihan niyang magtiwala sa nano machine para mapanatiling ligtas ang kanyang source code at habang naghahanda naman sa laban, inutusan ni Bibi si Izzy na lumayo habang inaatake siya ni Kalshekar na nagdeklara na ang mga traidor ay dapat parusahan. At habang tumataka si Izzy, nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Bibi at iniisip na magingat ito at habang nasa gitna ng labanan, si Lisa ay napilitang ipakita ang kanyang tapang laban sa kaaway. At sa kabila ng kanyang sugat, nakalapit siya sa kolonel na nasa kritikal na kalagayan dahil sa matinding pagdurugo. At napansin ni Lisa na naroon si Bibi lumalaban kay Kalshekar, kaya't agad niyang tinawagan si Burns sa radyo upang iulat ang sitwasyon at humingi ng tulong. Si Burns, na ngayon ang nangunguna, ay nagbigay ng utos na umatras at ilikas ang mga sugatang sundalo habang nagmamadali si Lisa. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Bibi sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, nagbigay ng ulat si Burns na ang kanilang unit ay nasa ilalim ng matinding atake at unti-unti nang nababawasan ang kanilang bilang. Sa harap ng panganib, iniutos ni Burns ang pag-atras ng lahat ng unit at inutusan si Tom na ilayo si Tauko. Subalit habang si Tauko ay nag-aalala kay Siggy, tiniyak ni Tom na sa pangangalaga ng tenyente si Siggy at ligtas siyang makakaalis sa lugar. Samantala, habang nahihirapang gumalaw si Siggy, inilahad ng prinsesa na ang kanyang Void Maker ang pumipigil sa kapangyarihan ni Siggy at pinipigilan siyang ma-access ang Void Source. Hindi makapaniwala si Siggy, ngunit ipinahayag ng prinsesa na ang kanyang kakitiran ng isip ang dahilan kung bakit hindi niya nauunawaan ang tunay na layunin ng triggerless tattoo. Mas pinili ng prinsesa na manatiling misteryoso, sinasabing si Siggy bilang isang susi ay kailangan lamang sumunod, samantala, si Kalshekar ay humarap kay Bibi, binatikos ang kanyang kakulangan ng tapang. Habang nagpapalitan sila ng mga atake, ipinakita ni Bibi ang kanyang kakayahang magpagaling ng sugat agad-agad, habang sinasabi kay Kalshekar na may mas matalinong paraan ng pakikipaglaban. At sa huli, kinikilala ni Kalshekar na sila'y nasa pantay na kalagayan, at habang hinahawakan ni Tom si Tauko, nagpumiglas ito at nagpasyang puntahan si Siggy kahit pa delikado. Hindi makatakbo si Tom dahil sa kanyang sugat at nawalan din siya ng sigarilyong nagpapagana sa kanyang tattoo at napamura na lang ito sa kanyang kamalasan. Samantala, si Lisa ay nakaharap sa halimaw na Iltutmish at sinabi ni Burns na papabagalin niya ang halimaw, ngunit binalaan siya ni Lisa na huwag maging tanga at matapang na hinarap ni Lisa ang halimaw, sinasabing kahit gaano pa ito kalaki, pareho pa rin itong maduming palaboy na magiging kasing lambing ng kuting pagkatapos nila ito talunin. Samantala, patuloy na inaatake ni Kalshekar si Bibi at ginamit ni Bibi ang isang stunt grenade upang direktang tamaan si Kalshekar at muling sinira ang katanan nito. Sa galit, sinabi ni Kalshekar na kung hindi niya makuha ang isang bagay, sisirain niya ito upang walang ibang makakakuha at naglunsad siya ng atake na direktang tumama kay Bibi. Samantala, sina Lisa at Burns ay nakikipaglaban naman sa halimaw na Iltutmish. At nagtakda si Burns ng bitag habang pinaputukan naman ni Lisa na nagresulta sa pagsabog kasama ang halimaw. Matapos ito, nagtakda pa si Burns ng isa pang bitag na nagpahinto sa halimaw na agad muli na inatake ni Lisa. Ngunit biglang nagpakawala ng atake ang halimaw na tumama sa kanila. At habang nagtataka, lumitaw ang halimaw sa likod ni Lisa upang umatake, ngunit hinarangan ito ni Burns at ginamit ang kanyang tattoo power at sinipa si Lisa upang mailayo siya, sabay pinasabog ang halimaw, sinasabi kay Lisa na dapat siyang mabuhay. Lipat ang eksena kay Tauko, nababahala sa narinig na pagsabog, nagpaalala kay Siggy ng kanyang pangako at binalaan siyang hindi mapapatawad kung ito'y hindi tutuparin. Samantala, si Izzy, habang nagtatago sa likod ng bato, ay nakita si Siggy kasama ang prinsesa. Bagaman ayaw niyang pumatay ng bata, pinaputukan niya ang prinsesa, ngunit biglang naglaho ang bala. Ipinakita ng prinsesa ang kanyang kapangyarihan at inatake si Izzy na naguguluhan sa nangyayari. At biglang tumalsik naman si Bibi, sugatan, na ikinagulat ni Siggy at ikinabahala ni Izzy. Biglang lumitaw din si Kalshekar at nagdeklara ng kanyang kapangyarihan, hinihingi ang pagsuko ni Bibi. Ngunit sa kabila ng mga sugat, tumayo si Bibi at nakipag-usap sa kanyang tattoo source, humihingi ng huling lakas. Ipinahayag ni Bibi ang kanyang pag-alam sa tunay na pagkatao ni Kalshekar bilang pinakamakapangyarihang mandirigma ng Brahman. At sumagot si Kalshekar na ang sibilisasyon ng tao ay tumalikod sa mga batas ng kalikasan na nagresulta sa pagkapigil ng kanilang ebolusyon. Inihayag ng prinsesa na ang pagkahilig ng sangkatauhan sa kaguluhan ay likas at ang sangkatauhan ay ang pinakamalaking kabiguan ng kalikasan.
Plano niyang muling itayo ang sangkatauhan gamit ang kapangyarihan ng mga tattoo upang maging isang Diyos. At sinubukan ni Siggy na kumbinsihin si Kalshekar na labanan ang prinsesa, ngunit nanatiling tapat si Kalshekar sa kanyang pinuno, habang patuloy na naglalaban sina Kalshekar at Bibi, muling nasugatan si Bibi. Nag-alala at nawala ng pag-asa si Isi sa kanyang kakulangan ng kapangyarihan, at hinimok si Siggy na gamitin ang kanyang Voidmaker upang iligtas si Bibi. At agad hiniling ni Siggy sa kanyang tattoo source na bigyan siya ng sapat na lakas upang madaig ang kapangyarihan ng prinsesa, at nagtagumpay na nga itong gamitin ang kanyang tattoo power. Ginamit na din ni Bibi ang kanyang tattoo power laban kay Kalshekar, at biglang lumitaw na nga si Kalshekar sa harap niya at naglunsad ng atake. Ngunit pinigilan ito ni Siggy gamit ang kanyang kapangyarihan, at nagtagumpay si Bibi na tamaan si Kalshekar sa ulo gamit ang kanyang tattoo power, na nagresulta sa malaking pagsabog, at habang ang tattoo ni Bibi ay inaabsorb siya, hiniling niya kay Siggy na siya ang umabsorb sa kanya, at ipagtuloy ang laban. Bagamat nalilito at puno ng tanong si Siggy, pinilit ni Bibi na wala ng oras at kailangan nilang magpatuloy. At sa unang pagkakataon, nakita ni Siggy ang kanyang tattoo source na narinig ang mga sinasabi ni Bibi. Samantala, sa helicopter, iniutos ng kolonel na pasabugin ang mga demonyo sa guho. Subalit ang prinsesa, gamit ang kanyang kapangyarihan, ay pinigilan ang misil mula sa helicopter. Subalit nagsimula na rin ang tattoo source ni Siggy na kainin si Bibi. At sa kabila ng sigaw ni Siggy na tumigil ang tattoo, tinanggap ni Bibi ang kanyang kapalaran, at sinasabi kay Isi na magiging maayos ang lahat tulad ng kanyang pangako. At habang kinakain ng tattoo source, sinabi ni Bibi kay Siggy na siya ay magiging tunay na bayani ng katarungan, samantala, ang prinsesa ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa mga humahadlang sa kanyang plano, ngunit tinapos na niya ang kanyang trabaho at nangakong iiwan ang lahat sa dalamhati, galit, at sakit. At dumating si Taoko, masayang tumatakbo papunta kay Siggy dahil nakita na niya ito, ngunit biglang lumitaw ang halimaw na si Iltutmish at kinain si Taoko na ikinagulat ni Siggy. Pagkatapos ay nag-transform si Iltutmish pabalik sa tao at matagumpay na nakuha ang tattoo mula kay Taoko pabalik sa kanya. Pagkatapos, inihula ng prinsesa na si Siggy ay magkakaroon ng matinding determinasyon at dadalhin ang dalawang susi sa kanya. Si Iltutmish ay sumang-ayon na ang mga kwentong paghihiganti ang pinakakasya siya sa mga tagapanood. At umalis sila, iniwan si Siggy na nakaharap sa kanyang kapalaran at pagkatapos makikita si Siggy habang ipinapaliwanag at ipinapakita ang kaluluwa ng isang selyo na nagiging reserba ng enerhiya, ipinaliwanag na ang lahat ng mga tattoo ay konektado sa mga guho na sumisipsip ng enerhiya mula sa gumagamit para sa sustento. Kapalit nito, ang tattoo ay nagbibigay ng di pangkaraniwang lakas, ngunit unti-unting kinakain ang kaluluwa ng gumagamit. At sa kanyang huling labanan, kailangan ni Bibi na maabsorb ni Siggy upang maiwasan ang masamang kapalaran. Pagkatapos makikita na, nakatagpo ni Siggy si Weisman, ang lalaking nagbigay sa kanya ng tattoo. Inamin ni Weisman na siya ang nagdala kay Siggy sa mapanganib na mundong ito at nais niyang itama ang kanyang kasalanan. Subalit biglang lumitaw si Isi at nakatutok ang baril nito kay Weisman. Galit at determinado, inaakusahan ni Isi si Weisman ng mga maling gawain at isiniwalat ang kanyang paghahanap kay Siggy na ipinapahayag ang pagkagulat sa pagkatagpo kay Weisman. Si Weisman, kinikilala ang katatagan ni Isi sa kabila ng mga nawala sa kanya, kabilang na ang kanyang braso at si Bibi, ay nakiusap kay Isi na pakinggan ang huling hiling ni Bibi. Ibinunyag ni Weisman ang misyon ni Bibi, ang burahin ang mga tattoo mula sa mundo ng permanente. Ayon kay Weisman, ang mga tattoo ay hindi lamang mga pisikal na marka kundi nagtataglay ng kamalayan na nagmula sa mga piraso ng kaluluwa na siyang nagiging malaking banta. Sumali si Siggy sa pag-uusap at natutunan na isinakripisyo ni Bibi ang kanyang sarili upang iligtas ang iba mula sa banta ng mga tattoo. Binalaan ni Weisman si Siggy na upang labanan ang mga susunod na laban, kailangan niyang mag-mature at tanggapin ang mga masakit na katotohanan. Isiniwalat ni Weisman ang isang makabagong makina na kanyang dinidevelop na kayang ipakita kay Siggy ang pinakamalalim na alaala ni Bibi na magbibigay ng mga pananaw sa kanilang nakaraan at hinaharap ni Siggy. At ang revelasyong ito ay nag-iwan kay Siggy ng pagkamangha. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.